Ito'y isa sa mga pinakamayamang lugar sa Maynila, ngayon naging pwesto na lang ng mga inabandonang gusali. Yan ang eskolta. May pag-asa pa nga kayang maibalik ang dating sigla nito? Live mula sa Maynila, si Dano Tingkungko, may paandar. Jessica, bukod sa mga nakasanayan na nating pasyalan tuwing weekend, no, tulad ng mga theme park at museo, bakit hindi ninyo subukang pumasyal dito sa eskolta sa Maynila? Gaya ng nasabi mo, ito lang naman ang isa sa mga pinakasosyal na kalsada sa Maynila noong panahon ng mga Kastila at Amerikano. At sa ngayon, no, ay may mga bakas pa rin ito ng kanyang mayamang kasaysayan, pero hindi pa rin natin maitatanggi na sa pag-usad ng panahon, tila na pag-iwanan na rin ito ng panahon. Ang eskolta ang tinaguri ang gateway to Binondo. Hitik sa tanawin, hitik din sa kasaysayan. Ayon sa cultural guide na si Ivan Mandi, sa pagbubukas na ekonomiya ng Pilipinas sa ibang bansa noong 1850, naging sentro ng komersyo ang Binondo sa Maynila. Dalawang kalye ang nagsilbing sentro ng kalakalan. Ang Rosario na ngayon Quintin Paredes at eskolta na tambayan ng mga alta sosyedad. Ang eskolta naman, karamihan ng mga tindahan dyan, ay kung tawagin nung araw, yung mga PX goods. No, halimbawa, yung mga galing Amerika, galing Europa, galing Alemanya, no, galing France, galing Germany. So, iba ang ihip ng hangin sa eskolta. Ang kasikatan ng eskolta tumagal hanggang Second World War. Matapos ang gyera, unti-unti na itong napag-iwanan ng panahon. Nagbago rin ang konteksto ng lugar. Nagkaroon tayo ng mall, no? Nagkaroon ng ibang shoppingan sa ibang bahagi ng Kamaynilaan, no? So, syempre, sumunod doon yung mga tao. Nandito tayo sa bahagi ng Plaza Moraga sa bungad ng eskolta at susubukan nating tignan ngayon kung alin yung mga gusaling natira, buhay pa, o giniba na, o ngayon ay alaala na lang. So, tignan natin, sir. Tara na, lakad na tayo. Isa sa mga pinakasikat na estruktura ng eskolta ang dating Capitol Theater na dinisenyo sa estilong Art Deco ng national artist na si Juan Nakpil. Nandito din ang katabing Crystal Arcade na sikat noon pero nakailang pagbabago rin sa pag-usad ng panahon. Yung Crystal Arcade, yan yung pinakamodernong, pwede mo sabihin pinakaunang mall na gusaling tinayo na parang mall ngayon sa Maynila sa kasaysayan niya. No? Tinayo ito 1930s, no? Estilong Art Deco din yan, no? At yung nagbukas yan, lahat ng tao parang, no? Parang arrive na tayo kasi meron tayong makabagong mall, no? Sa kasamaang palad, na bomba siya noong ikalawang digmaang pandaigdig. At ang itinuturing na natatagong hiyas ng eskolta, ang neoclassic na Calvo Building kung saan unang sumahimpapawid ang Super Radio DZBB. Sa maliit na museo sa loob ng gusali, makikita ang ilang naiwang gamit noong panahon ng mga Amerikano at Kastila. Makikita rin ang ilang papeles at patalastas noon ng DZBB. Sa dulo ng eskolta, ang magkatapat na Regina Building at First United Building naman ang masisilayan. Hindi na umaandar pero makikita pa rin sa loob ng First United Building ang isang halimbawa ng sinaunang elevator. Marami sa mga gusali sakaling ito, kundi giniba, naiwan na lang nakatiwangwang. Ang ilang pamilya rito nagtutulungan na para muling buhayin ang dating sigla ng eskolta. Many will tell you that, oh, forget it, that's the past. Why do you want to thrive in the past? Take the important notes of the past, learn from it, and then adapt it with the present situation. Isa sa mga isinusulong ng mga taga rito ang adaptive reuse o pag-akma sa gamit ng lumang gusali sa kasalukuyan habang hindi binabago ang panlabas nitong anyo. Urban redevelopment, urban renewal. Pero dapat gawin talaga, make it walkable, livable, safe, and so on. Sa huli, mahalaga raw ang pakikipagtulungan ng komunidad at paniwalang walang pagsulong kung walang pagpapahalaga sa ating pinagmulan. Ang turismo kasi, isa siyang byproduct ng isang lugar na maayos, no? Malinis at pinapahalagahan ng kanilang pamana ng kasaysayan. Dapat may support dyan ng LGU, no? Ng city government, no? Pangalawa, may support dyan ng komunidad mismo na gusto nilang mabuhay ang eskolta kung hindi man para sa turismo, para sa sarili nila. Kasi bakit? Kasi nandyan ang mga gusali ng mga ninuno nila eh. Jessica, sa usapin ng adaptive reuse, no, nauna nang sinuportahan ng pamahalaang lungsod ng Maynila ang hakbang ng mga
may-ari ng mga gusali dito na i-repurpose yung kanilang mga building at gawing commercial center para nga muling buhayin no, yung dating sigla ng Escolta. Isang halimbawa dito, yung One Luna building na nauna na nga pinlano na gawing call center, Jessica. Dano, alam mo, palagay ko ang kailangan lang o kaya magpalit ng mindset, no? Kasi sa ibang bansa, yung mga lumang gusali, yung mga lumang istruktura, preserve kasi ano yan relics of history. Yan ang isa sa mga hindi maintindihan na marami sa atin dito sa ating bansa. Yung mga lumang gusali, kahit na ano pang mga makasaysayang events ang nasaksihan ng mga yan, minsan ganun-ganun na lang kung ito'y i-demolish. Oh, Jessica, tama, no? Nabanggit nga sa atin ni Ivan Mandina. Isa sa mga epekto nga rin yan, no? If you want to extend the argument ng diaspora natin, ng mga Pilipino, no? Yung pagpapalipat-lipat natin, no? Yung migration natin, cross-migration natin from different places. Na ang effect nito, nawawalan tayo ng links dun sa mga lugar na kung saan tayo lumaki or kung saan tayo lumipat. Wala tayong kaalaman or awareness dun sa kasaysayan ng lugar na ginagalawan natin. At kung wala tayong ganong link, wala tayong incentive sa sarili natin na intindihin kung ano yung significance nito at magkaroon ng effort sa sarili man lang natin na i-preserve o irespeto yung kasaysayan na hatid nito sa atin, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko, at sa iyong paandar.